Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulti sa matuod, nadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Adlaw karon nga Biyernes, adlaw sa tuang balaang bata, Senyor Santo Niño. Mayo 28 tuig 2021. Kamasanandan. Ang mga ito, gariyo kini mga balita nga nahipo sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Ang mga ipakita gariyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal o national o mukutlo sa kami kung pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-isgot-isgot kami sa mga butang na may labot ang lungsod. Abang basahon ang inyong mga text messages may padangat ng ating tulumanon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny De Los Santos Rabacalog ng Sanandan, sa banato at partner madagbuntag, Konsihal Maluwano Inukando Tabar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. At tudang ipadangat itong latest weather update, ikas pag-asa Mactan, Miss Angelica Orongan, may buntag. Mayong buntag Mamalu, mayong buntag Sir Manny, ug sa inyong mga suking tigpaminaw, maka nitong latest weather update. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang padayong nakaapekto ngadto sa Mindanao. Samtang easterly, so init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto diri sa Visayas ug ngadto sa Luzon. Hinungdan niini ang tubok Visayas makasanatag init nga panahon nga dunay kahigayunan sa mga patak-patak nga mga pagulan, pagkidlat ug pagdugdog. Ug para sa kayuntang sa hangin ug kadagatan, ang tubok Visayas makasanatag hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ng mga pagbalod. Ang kadagatan mo taog unya alas 11:30 sa buntag ug mohunas kini unya alas 7:03 sa gabi. Atong temperature forecast sa Metro Cebu karong adlaw is 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw may silang kaganhinang alas 5:21 sa buntag ug mosalop kini unyang alas 6:01 sa hapon. Atong Philippine Standard Time alas 7:46 sa kabuntagon. Ug makatong kahimtang sa panahon para karong adlaw gikan diri subatan sa Pag-asa Visayas sa Mactan kini si Angelica Orongan. Daghang salamat Miss Angelica Orongan ug may butag yung tanan na sa Pag-asa Mactan. Karon aritas itong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, no international flights to Cebu for 8 days. Palace moves against Gwen. Sa super balita sa Sunstar, tanang rota sa PUJ gibuksan, Labella miluwat og Executive Order 131 na uyon sa tigom tali sa LTFRB ug sa task force. Sa The Freeman, MCI-AA executives face NBI probe over overpriced lot. Sa Banat News, sa The Freeman, German patay asawa angol ilang auto na sampak sa health center. Sa Philippine Daily Inquirer, eased curbs in NCR Plus bubble seen as cases dip. Sa Philippine Star, barangay heads face arrest for super spreader events. Sa Manila Bulletin, 12.25 million vaccines arriving in June. Duterte orders equitable distribution of jabs in the country. Ug sa Tempo, DND Armory Blast. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa itong pagbalik ato ipadangat kaning mga balita nga nahipos sa itong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Komprehensibo. Eksklusibo. Eksklusibo. Veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year. Ang bonito sa radyo, nasa TV na. Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Mag-Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities.
Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu maayong buntag Pinoy ug karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nakabakuna pa lang og ubos sa 1% sa ilang target population sa COVID-19 vaccines. Syudad nangandam na usab alang sa himuon nga mass vaccination. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Nakabakuna pa lang og ubos sa 1% sa ilang target population ang kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini magitugan ni Dr. Mary Jean Luniche, spokesperson sa Department of Health kun DOH-7, subay sa nagpadayon nga vaccination drive sa gobyerno kontra coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Matod ni Loreche nga sa 280,000 ka mga target population sa syudad, ana pa lang sa 1,289 ka mga residente sa syudad sa Lapu-Lapu ang nakaduwat na og complete nga dose sa COVID-19 vaccines. Na-notice gyud nato nga ang response rate sa mga taga Lapu-Lapu dili kaayo maayo in terms of pagpabakuna So muna nga I think this forum nga gihimo nila ni Mayor Ahong is very good, no? Kay para ang ato ang mga leaders mismo will be the ones who will actually encourage nga ang ilahang mga ilahang sa ilang barangays magpabakuna. Dito nga nasab ni Loriche nga ilahan nang gipaandam ang syudad alang sa himuon nga mass vaccination sa COVID-19 vaccines. Atol sa vaccination orientation kaganihang buntag nga gitambungan usab ni Mayor Jonard Ahong Chan, ang mayor nagkanayon nga himuon na nilang house to house ang pagmaster list sa mga tawo nga buot magpabakuna. Ang syudad mapod-apod og mga forms ngadto sa mga barangay aron mo distribute nini sa katawhan. Very low kaayo, no, na kung mag-rely lang ta sa katong dunay commodities, dunay katong mga senior citizen, no, gamay ra gyud. So sayang kayo ang vaccine nga mapundo lang nga na po'y laing maabot. So ang ato mapaspas na to nga ma-replenish dayon nato ang atong mga vaccines kinanglan na tanan na atong panawagan na magpabaksin katong bisag dili ka senior citizen, pwede ka na. Aron hinuon madasig ang mga barangay nga mohingusog sa vaccination drive sa syudad kadtong makaduso sa registration forms ngadto sa syudad nga gipirmahan na sa mga tawo ang makadawat og insentibo ubos sa cash for work nga programa sa City Social Welfare and Development Office kon CSWD. Batod sa pangu sa CSWD nga si Annabeth Quizon nga matag form mo kantidad kini og piso. Hinoon ipaubos pa sa seminar sa CSWDO kadtong mga tawo nga mo house to house sa registration forms aron sila maka-esplikar ug makakumbinser sa mga tawo nga nagduha-duha pa nga magpabakuna. Sa pagkakaroon ng atong gi-orient gahapon ang tanang membro sa Kalipi, ang tanang membro sa daycare, ang tanang membro sa ERPAT, in fact among gi-appeal po ang mga PWD kay sa ilan amo po na sila mga federation, no, unya karong hapon adto po ta sa urban poor groups. So daghan ni sila nya tabang pud ang barangay mismo para daghan gyud tag makuha nga vaccines. Fudge Anthony Inso, CC Tianus. Samtang syudad sa Mandaue, planong mugamit sa mga mall isip dugang vaccination site sa dakbayan alang sa umaabot nga mass vaccination. Sa pagkakaroon, duha pa sa 3 ka vaccination sites ang gigamit sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa pagpangandam sa umaabot nga mass vaccination sa syudad sa Mandaue, ang dakbayan nagplano nga mogamit sa mga malls isip vaccination site dugang sa mga vaccination sites nga natino na sa syudad. Sigo ni Mayor Jonas Cortez nga nagsugod og inspeksyon ang dakbayan sa mga malls anaa sa sud sa ilang jurisdiksyon. Hopefully madugangan pa ni para dili kay mahasol ang atong makuan. And we're trying to find some vaccination centers nga strategic, no, nga mo serve sa intero dakbayas Mandaue, north, south, east, west. So ato gining ipangitaag paagi. Matod ni Cortez nga subay usab kini sa gipropose sa Mandaue City Chamber of Commerce and Industry dugang sa mayor nga pagsuporta na usab kini sa dakbayan sa mga malls. The good thing about this, and this will create walk-in konsad sa para sa agig tabang sa atong mga malls, no. We need to support kinanglan na we need to patronize also sa atong mga within Mandaue nga doon na economic activity, no. Usa gina kay ang dakbayan
ekonomiya mao gini lifeblood sa LGU. Sa pagkakaroon tulo ang gitino sa Dakbayan isip vaccination sites nga mao ang Mandawi City Cultural and Sports Complex, University of Cebu Lapu-Lapu and Mandawi Campus New Building ug Gules Hospital. Din ang sports complex ug UCLM pa ang ilang gigamit. Sa pagkakaroon ang Dakbayan nagsugod na usab sa registration sa A4 kun essential workers. Mary Rose Agrino, Sista News. Gihangop ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang nahitabong kalambuan sa sugyot niini ngadto sa Interagency Task Force kon IATF nga tugtana ang mga langyaw nga turista nga makasud dinhi sa Pilipinas alang sa leisure travels ug tourism activities. Nasayran nga ang Department of Tourism kun DOT nihimo usab sa samang proposal ngadto sa IATF. Alang kang Chan dako kini ikatabang aron mulagsig pagbalik ang industriya sa turismo dili lamang sa syudad apan lukop Pilipinas. That's a very good development. That's a very good development na at least na dungog nila, at least mabalik na ta sa ato ang ekonomiya, labi na sa industriya sa turismo, no. Lisod jud kayo ang ato ang syudad. So muna ato ang gisaligan, no, ang ato ang mga turista. 90 ka mga upunganon na bakunahan og Pfizer batok sa COVID-19 samtang laing 250 ka mga upunganon nga naapil sa master list sa syudad gikatakda usab nga mabakunahan og Pfizer ug mao sa sunod semana. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Mikabat na sa 90 ka mga upunganon ang nabakunahan og Pfizer nga bakuna kontra COVID-19. Matod ni Grace Karunggay, pangu sa Lapu-Lapu City Epidemiology and Surveillance Unit, nga ang maong mga senior citizens o persons with comorbidities ang ilang gihatod o gikuha paingon sa vaccination site sa Chongwa Hospital sa Dakbayan sa Mandawi din gipondo ang Pfizer nga bakuna. Nasayran nga ang syudad ang ni-deploy og vaccination van alang sa maong katuyuan. 90 lang ang nabakunahan tungod kay ang uban doon ay kakulian, doon na sila kanang prior nga kanang kuan appointments niya na wala sila nakakuan nga apprehend nga kanang adlaw ang ato ang vaccination. Ang unya so far then wala poy kanang mga reactions or kanang adverse effect nga ilahang natagamtam. Gitugan ni Karunggay nga usa ka gatos unta ka mga tawo ang ilang na master list nga modawat sa Pfizer nga bakuna kagahapon apan na po kanila ang wa motunga. Samtang gitugan ni Karunggay nga doon na pay dugang 250 ka mga upunganon ang na master list na nila og ilang gisumiter ngadto sa Department of Health kun DOH7 aron mabakunahan og Pfizer. Suma ni Karunggay nga posibleng ma-schedule na sila nga makadawat sa bakuna og mga adlaw o kaha sa sunod semana. Ingon man sila as much as possible kung kanang mas maayo kung daghan ang inyong mahatag. Di wa sila ni kuan og kanang specific number. So pwede ra gyud og ingon na daghan sa volume nga tao mo imuadto. Basta as long as appeal sila sa priority group. Fudge Anthony Inso, Sisi Tianus. Sa laing bahin, minilyon nga budget sa Cebu City Government alang sa pagpalit og bakuna batok sa COVID-19, dili una hilabtan. Mahimo lang kining gamiton sa laing katuyuan kung galing di nagyud kinahanglan nga mopalit og bakuna ang Dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Dili una hilabtan ang 500 million pesos nga budget nga giandam sa Cebu City Government alang sa pagpalit og coronavirus disease kon COVID-2019 vaccines. Kini mao ay gibutiyag ni Cebu City Mayor Edgardo Labella. Kay hinumduman nga gipasaligan ang kagamahanan sa syudad sa Sugbo nga hatagan og igong supply sa COVID-19 vaccines ug dili na matud pa kinahanglan igasto ang kwarta nga gitagana sa syudad alang unta sa maong tumong. Tulo ka klase sa COVID-19 vaccine ang nadawat sa Cebu City Government. Naglangkob kini sa Sinovac, AstraZeneca o Pfizer-BioNTech. Actually, sa atong close coordination with Secretary Galvez, ang atong vaccine sa iagyutan nga gi-assure nga ang Cebu City is a national priority for the vaccination program sa padayon gyud nga naay mag-abot na vaccine for us from the national government. Hinugatan ni Mayor Labella nga bisan pa man sa pasalig sa national government nga usa ang Cebu City sa prioridad sa vaccination program, dili lang i-realign ang budget sa lain nga gastuhan hantod nga maabot ang herd immunity.
Apan, gitataw sa mayor nga kun pananglitan dili na kinahanglan pa sa syudad nga mopalit og bakuna kontra COVID-19. Diha pa siguro mahimong gamiton ang budget sa laing tumong. Samtang gihangop ni Mayor Labella ang tanyag sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kun CBCP nga himoong vaccination site ang mga simbahan. This is a very welcome development. Ang CBCP ni offer sa mga simbahan. That is a very welcome development na atong mapunan kay karon ang atong vaccination sites upat namang yun pa. Kanya, with the CBCP offer, madugangan kay daghan gud sila na simbahan. Gipahibaw sab sa mayor nga ang kadagkuan sa Cebu Doctors University Hospital mitanyag sab sa Cebu City Government sa ilang pasilidad nga himuong vaccination site. I already talked to Dr. Ibones to prepare the memorandum of agreement. Ay equip kayo ang Cebu Doctors University Hospital sa ilang gym. Equip kayo sila the system na nalipay ko na mismo ang Cebu Doctors University Hospital. Tuyong Darasabal may offer yun sa ilang facilities na himuunsad ng vaccination site. Desmay Padilla, CC10 News. Sa atong katapusang balita, tanang rota sa traditional jeepney sa ablihan na sa syudad sa Sugbo. Cebu City Mayor Edgardo Labella adunay executive order alang sa maong katuyuan human usab sa rekomendasyon gikan sa Cebu City Jeepney Task Force. Si Desmay Padilla mo balik sa report. Gipahibaw ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga giandam na niya ang executive order nga posibleng ipagawas og mga adlaw nga nagtinguhang ablihan na ang tanang rota sa traditional jeepney sa syudad sa Sugbo. Kini subay na sab sa rekomendasyon sa Cebu City Jeepney Task Force pinanguluhan ni Cebu City Councilor James Anthony Cuenco. Human matud pa sa ilang pagtuon nagkuwang ang transportasyon sa syudad. Gihimugatan sa mayor nga sa pagbukas sa tanang rota sa traditional jeepney sa syudad dili gyud gihapon ang ayan nga mo kumpiyansa o kinahanglan magbinantayon gihapon aron malikayan ang tinakdanay sa coronavirus disease kun COVID-2019. Bisan pa ni Ana, let us not be complacent. Kinahanglan magbinantayon gihapon gyud ta. Mask, shield, ugas, iwas para nga makapadayon. Na inigtan-aw na to nga daghang violation then we will cancel it again. Pero I was assured nga they will comply with the minimum health requirements. Nagkanayon ang mayor nga misalig siya sa iyang mga tao sa Cebu City Transportation Office aron malikayan ang kaot sa dagan sa trapiko sa Cebu City kun pananglitan dugang mga traditional jeepneys ang magdagan sa kadalanan sa dakbayan. I trust on the reliability of our CCTO and I have to coordinate with them already. So para nga masigurong yun nato ang importante yun ang health protocols at di yun nato mabiolate. Kahinumduman nga dihang miigo ang COVID-19 pandemic na hunong nga operasyon sa mga traditional jeepney sinuon pinaagi sa paningkamot sa Cebu City Jeepney Task Force dunay pipila ka mga traditional jeepneys ang gitugutan nga makabiyahe apan menos ra kaayo sanglit dili man tanang rota ang giablihan. Desmay Padilla, CC10 News. Magandang mga balita nga naipon sa CCTN, Channel 47 News Department. Headed by News Manager Kapitan Dennis Tabares. Di ba itong nakita og nabake sa Sairi 47 din sa CCTN, Channel 47 ug sa Radio DYHP. Kons, resulta na. Ang kadtong giingon ni Governor Gwen Garcia na wa man siya mosupak, nagngita lang siya og mga paagi aron nga mahatag og kasayon sa mga OFWs ug kanang mga taga nasa gawas sa nasod ng mga Pilipino nga muuli. Apan diyang resulta ang Ninoy Aquino International Airport na mo'y kanaugan sa tanan nga mga gikan sa gawas sa nasod nga muuli diri sa Pilipinas. Dili na pa kanaugan diha sa Mactan Cebu International Airport. Adto na dito na tanan sa Manila. Dili na makadiretso diri sa MCIA.
Kana sugod karong adlaw hangtod sa Hunyo 5. Kinahanglan usab ang tanang mga buhatan sa kagamanan musunod sa tanang mga protocol nga gilatid sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, bisan kung dunay mga protocol nga gipatuman sa mga local government unit. Istudo. Kini mo'y labing bagong kamanduan sa Malacañang, pinagi ni Executive Secretary Salvador Villaldea, direkta sa tanang mga lokal nga kagamanan ug national government agencies. Kinahanglan tumanon sa tanang local government units ug ports of entry ang kamanduan sa IATF kalabot sa swab testing. Enforce the current testing and quarantine protocols approved and issued by IATF applicable to inbound international travels in all ports of entry, regardless of any specific protocols that may be issued by local government units to the contrary. Muni kamanduan. Klaro. Abi, isang doon na pa yung mga executive order diha, doon na ilaing protocol nga i-issue sa gobernador o kinsa man na diha, mga local government units, dili na mo'y tumanon, kung dili kadtong patuman gilatid sa IATF. Kini bisag maghisgot ang kamanduan sa Malacañang, klaro kining gitumong sa Executive Order number 17 ni Governor Gwen Garcia adtong Marso 31. Kaya ang maong Executive Order ni Governor Gwen nagmando nga ang tanang OFW o ROF nga mutugpas MCIA ipailawom dayon sa swab test. Samtang maghuwat sa resulta, magpuyo kini sa hotel sa paglabay sa duha nga tustulo ka adlaw kung negative sa SARS-CoV-2 mahimo nang makapauli kung positibo i-quarantine kini. Apan sa IATF protocol, gikinahanglan ang OFW ug ang ROF pailawom sa 14 ka adlaw. No? 14 ka adlaw yun na quarantine bisan negatibo ang resulta sa swab test. Ang napukad daw nini anak sa accredited nga hotel sa kagamhanan samtang ang naibiling 4 ka adlaw anak sa bahay. Muna sa presscon nitong Mayo 25, si Governor Garcia mipahiwaw nga dunay plano ang pipila ka mga opisyal sa Malacañang sa pagkiha kaniya apan mibarug siya nga di niya bakwion ang iyang executive order nga nakabot sa konsultasyon tali sa national agencies o pribadong sektor. Pero ako nag-wonder ko ani sir ba, how can they implement this? Because the national government and the IATF mahimo lang makabuot sa local government units kanang in the event nga dunay emerhensiya, di ba, which emergencies like the pandemic unya is only good for 6 months. So more than 1 year naman nga kuan sila nagbutbut, and I thought in the first place nga recommendatory sila because ang naagyod sa balaod, which is the local government code, ang local government unit mo ay dunay kuan, di ba? Dunay jurisdiction. So, aron lang yun mapatuman ni. Di ba mahug nga illegal ni? Or, ang question but who will have the gall to question this? Well, I hope ang mga mayor, no, nga gipang harus man ni sila tanan ba? If the mayors and the governors all over the country are really keen on doing what they're supposed to be doing, ilang responsibilidad o kay bawsad sa ilang katungod ubos sa balaod, angay di ba dapat nga mopatigbabaw kining local government code nga mahimo lang makabuot sa ilang authority over the local government units for 6 months in times of medical emergencies. O kanang COVID, sige, medical emergency, pero dugay raman nilapas ang 6 months, di ba? Kape na mag-usa ka tuig. So unsa o man ni unya, kung imong itandi ang kang Governor Gwen, praktikal, aron di pud kaay makagastog dako ang mga manguliay nga mga Pilipino diri sa atoa. Ang iyahang swab upon arrival, 3 days only sa hotel.
Unya, ang sa kauluhan ilang gusto 10 days, di ba sir? Yes. Plus katong gipang divert nga flights, kalit-kalit sila. Luoy in town kay itong nakaschedule nga moabot dinhi sa Sugbo for the next 2 weeks, di ba? Oh, mangita sa kang kwarta para i-play mo padong dire. Plus imo I sang don't know if- bayad sa imong I don't know hotel. I don't know if they can easily fly to Cebu. Dili Wala- gani kay ang wala- point nila gusto nilang i-implement nga magpatuman gyud sa katong pila ka adlaw nila nga quarantine. That's right. Ah. From Manila to Cebu, tumanon gitong napugad daw. Kanang inyo na lang yung inyo na lang yung gibalhin din has kauluhan aron lang gyud matuman inyong gusto nga dugayon mobayad unsa man og gibutang natog mobayad ang mga bot sila'y makagasto sa kwarta if dili sila ang mobayad ang gobyerno mobayad ngano man kaha nganong ganahan mo dako kay bayranan ang gobyerno bakit Dili, ang ako tan-awon akon wa sila laing mahimo sa pagkontra sa executive order ni Governor Gwen kay ilang nali nga local government code na it is the local government unit who's got the power really to impose ingon ining mga butang about health for the benefit of their constituents mo tingali na nakita nila mo nang ila lang giliko o gamay gibalising lang ngadto na dito ha wa na mo tugpag gikan sa abroad na race maktan adto na lang sa Manila ilang Wa giteknikal. Yeah. So sa laktod na pagkasulti, ang mga natandog nila nga garbo, kinsa man ang magantos ang mga Sugboanon, ang mga tao nga manganhi unta dinhi. Correct. Oh. Pero kanit kon. Nibarog naman si Governor Gwen Garcia, ningon siya di niya usbon ang iyahang in a press conference no. Di niya usbon katong iyahang executive order. Si Consel Joel Garganera ang deputy implementer sa IOC. Isok man ito kagahapon kon. Ato ko sa adlaw di. Naniguwa sa mga pamantalaan o sa media kagahapon nga. Og silutan siya. Siluti sa Megapil. Betaraw na to. Unsay tingog karon ni Consel Garganera. Wa man ni naghisgot og silot. Niingon naman nga ibalhin dito. Ang gibutang ra nga rason nga gipirmahan ni Secretary Medial Dea is kuan raman kuno. Aron kanang in the pursuit of national interest, lami kay paminaw na, in the pursuit of the national interest in preventing the further spread of COVID-19 dinhi sa nasod, ilahang gimanduan nga all relevant agencies mo patuman ni ining ilang giingon nga i-enforce gyud ang current testing and quarantine protocols. Ug unya ang tanang mga flights balhin dito sila pero wa man nagisgot og silot. So safe ras Konsehal Joel Garganera, hindi ra siya masilutan kay wa may silot. Oh, di siya magsilutan pero mo barog unta siya. Ngano man yung ani man, klaro man ko wa siya kasabot unsay tumugtuyo nila. Wa siya kasabot nganong dili pa resource maktan. At least siya kabright anang Social Joel Garganera wa siya kasabot nga ang tumugtuyo niya na is to circumvent niya nang supposed to be lain unta nga murag magkabangga ang national government at ang local government unit. I think mauni. Well, anyway, pamitamingon nga kinahanglan mag-away guna sila basta mauni ang nahitabo. No? I know na og panalitag dili na sila mo barog. Kay kaalyado raman sana sila sa Malacañang. I know na kining mga kaasbang sa Malacañang mubarog ni kon. Pero kung kana nga line of thinking sir ba, moingon ka sir nga di sila musukol kay kaalyado sila sa Malacañang. Ang pangutana sad kung kaalyado ang atong hisgutan nganong nakaako ang Malacañang nga remember kaalyado man ang ilang gipangkuan dinhi, di ba? Dili kay tuwa man sila bata-bata ra nila. Mao nay giingon nga akong atangan. Ang akong atangan ana ang sunod nga move kung sa chess pa ni gitandog ang queen atong tanahon kung unsay sunod nga lakang sa queen kay remember pasig ma-checkmate mo tinuod na because let the opposition question this. Si Franklin Drilon hindi man siya sa balaod ipa-question kung dili ba ni illegal ang kasuguan sa Malacañang. Pero
Ingon na yung Malacanang, bote mo kato na mo pa kuan dito, patupahan itong mga aeroplano gigas gawas. Di mi gusto det maktan kay murag uyog na niya kuan, doon na diferensya. Nya, kanabang kuan ba ug moingon gid ka sir nga safety gud yung tumong in the interest of national interest, safety against COVID. Remember, mas tagas inyong cases din as kauluhan kaysa Cebu eh. Oo. Mas kuyaw matakda ng mga tao nga mga tugpa diha. Correct. Fried chicken. Oh, prituha na. Pero remember, dili baya tanang panahon inyo ha, tingig nakalimot mo. Hapit na ra ba sunod tuig nya. Kinsa man yung pangulatawhan, di ba remember Cebu is vote rich? Murag kuan na siguro na ninyo klaruha siguro yung mga nanguhunghong. And next question, what did the OPAV do about this? Office of the Presidential Assistant for the Visayas, they should know, di ba? Uy, asaw ng tingog na. Mukhang muna sila alalaya ko. Mami siyang tingog, bunggo lang. Kana pang Malacanang gini. Bunggo lang nga katong nausab to nitong istorya sa kasayans. Magtanong, mga isang tingog, kana pang Office of the President na binaagi si Executive Secretary. Ay, na lang pero nga no, sa kahangdi, si Presidente mo ni Pirma, sir, no? Mingon siya, as usual, busy kay ko, kinahanglan ng Executive Secretary by virtue of, pero kinilagi, kung doon ay mag-question nindot kay ni jurisprudence, no? Kay ang local government code, ito ko maligon kayo. Ako excited ko sir sa move diri sa ato ang kadagkuan diri Sugbo kay remember these are brilliant minds baya kanang sayang lang murag ambot do na ba kay mong barog mo question kon sayang lang do na mga barog question na mga opposition. I don't think so. I still believe mulihok ang mga Garcia ani. Kana nindot ato paminahon. And if you think about it, they're not opposition, di ba? In fact, si Pablo Jan, si Congressman Pablo Jan, the brother of the governor, already said yesterday, pastila, no? Lisod-lisuron ang tanan, aron lang di sila muangkon nga sayop sila. So, that I think will probably be a starter, no? And, atong tangan, unsay lakang sa kuan ani, sa mga kadagkuan Sugbo. Yes, kana nindot na yung nanakon kay it will also enrich our jurisprudence. Tanaw na ito yun, no? Og ang tingog sa presidente makausab ba sa gimbutan sa local government code. Kailang, tungwa ito na. Kunya, giskutan naman ito nga simbahan, lipay ko, simbahan, murag di Tanyag, himuon og vaccine sites, ang mga simbahan, niya ang Cebu doctors daghan na kayo ni so ay na ng registration pwede na mga walk-in gusto aron daghang mga bakuna di ba ug daghan na kayo mga vaccination sites kon ang kuwangon ni bakuna na kay ang mga tao nini sayo naman kayo mag-adto dito sa kasa libang kasimbahan na daghang simbahan to sa Facebookid adi adto lang dito di na kinahanglan mo manaog dire. So, kana na lang, no? Atong paabuto ng niya, I hope na dili mo rinig yung promise si Vaccine Czar, no? Na ihatag nato ang igo na bakuna aron makakaputa sa herd immunity. Di na ba ko na herd immunity lang termino gamiton, sir? Kita ka ato kagahapon. Pero ang atong kuyawan na sir, di ba kana i-divert no ang mga bakuna inigabot sa panahon in the national interest of protection against the COVID-19 pandemic. Waingon isla i-divert tanang ubang mga gisaad ato mga bakuna balik diri sa ato as kauluhan kay mas gikinahanglan. Mobi ana sa Okta kon. Yeah. Ang Okta pirmi nang paminahon sa ATF. Kay mura nag-consultant nila. Ang Okta mismo miningon nga atong unahon ang National Capital Region. Kay kung ugaling ma-achieve sa National Capital Region ang herd immunity, mupalo na ng uban.
kay sentro ang National Capital Region, ang Manila Sentro, sa ato pa og pananitag mabuhi na, mag-herd immunity na dito, balik na mga negosyo dito, usunod na naguban. So, they want 90% of the vaccines allotted for Manila, for the National Capital Region, and 10% na lang yapod-apod sa uban ng mga lalawigan. I don't know. I'm afraid, as a matter of fact, kanyana, at tingalig maunay matuman. Because promises are made to be broken, wag kita kasabot o kunsa. Because Correct. Mas kinipukta, mas scientific man ang ilang approach ko. Unya, di naman kuno po ilang goal, di naman kuno herd immunity. It is now population protection instead of herd immunity. What's in a name? Bitaw nakaabot ko lakbit ko wa gyud ko makasugod kapit na tapusan pero nagdebate sila Senator Cynthia Villar ug Senator Nancy Binay kakuan kadto. Which one? Nagdebate sila kay gusto ni Nancy Binay na dili gihapon pagulon ang mga senior citizens bisan yes. og nabakunahan na. Oh. Naglalis lang ko ani murag 3 days ago this week. Parte atong seniors. Yes, ingon si Cynthia Villar. Kung sa day puslana na itong vaccination, ano di man pagwaon mo gihapon? Ingon si Senator Cynthia Villar unsa day gamit nganong gi-prioritize ang senior citizens sa bakuna niya kahuman i-restrict gihapon ilang movement nakapunto sad si Maring Cynthia. Ako uyon ko na ako. Even in other parts of the world, in the United States, guwa naman mga senior. Kita naman din himo, stricto gyud kayo. Stricto sa sayop ng mga butang. Okay lang, pero kung sa man to gamit anang bakuna, nga ibakunahan na nimo, mao nga presuhon nga pa na nimo mga kuan lang. Para mapanalipdan lang mo sa mga tao nga mga nagsigi og gawas og nanarbaho inig uli mataptan unya. Yang anong pabakuna-bakuna pa man, walang bakunahin. Kay para mapanalipdan, lagi mo na nagpasabot nga kanang kuan ug matakdan mo gawas ra. Ug mulakaw, dili na gidi kuan, pero sa bakunahan pa ka, taptan yapon ka. Ngano, ang uban dili mataptan. Mataptan, but giingon man na sir nga mataptan, pero dili pareha sa una nga grabe kaayog effect. Pero mataptan gyapon. Okay lang. You know, Okay sa laktod nga pagkasulti, di gyapon ta kasiguro man kay padayon pa man nilang clinical trials. But kasabot gyud ko sa punto sang Senator Villar nga murag unsa man ni nganong gi-prioritize ba ni siya. So musumpay na sir sa imong giingon nga instead of prioritizing ipa free for all na. Aron way mga expire, daghang mabakunahan, namoy special lanes. Ikaw man di na lagi gihapon pagauson. Paet. Breaks it down. Balik tarong taw-taw ngita sa tagkuan. Ngita taglaing away oy sige mas pangaway. Sige mas pangaway na to. Balik daw mas pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
NBI. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tigas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggimintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Komprehensibo. Eksklusibo. Eksplosibo. Veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year. Ang bonito sa radyo, nasa TV na. Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Unsaon pagkahibaw nga nataptan ka na og coronavirus? Katul nga tutunlan o ga nga tutunlan. Kahit nga ubo, taas nga temperatura, kutas, mawagtangan o kaakuhan sa pagsimhot. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of life. Faith in action, it's love. Faith in action, true love. Faith in action. Where one
Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Maayong Buntag Pinoy. At sa ipakita ko, ito ang bulletin sa Department of Health Region 7. Arta sa itong COVID-19 case bulletin number 343 dated May 27, 2021 sa DOH Central Visayas. Ang Cebu City nakatalag 29 ka bagong kaso sa COVID-19. Ang Lapu-Lapu City dunay 5, Mandaue City 8. Sa mga lalawigan, Bohol dunay 26, ang Cebu Province 22, Negros Oriental 139, 0 for Siquijor. Ang additional reported deaths, usa sa Cebu Province, additional reported recoveries, 12 sa Cebu City, 0 sa Lapu-Lapu, 8 sa Mandaue City, 19 sa Bohol, 13 sa Cebu Province, 74 sa Negros Oriental ug 2 sa Siquijor. Ang kanatibukan active cases sa sa Central Visayas 3,588. Ang active cases sa Cebu City 476, Lapu-Lapu City 178, Mandaue City 170, Bohol 1,005, Cebu Province 500, Negros Oriental 1,251 ug Siquijor 8. Wow. Okay. Bitara pag sa boss. Murag malipay tayo ngayon ini kagamay na lang, no? Aristas politika gud gon. Kining di naman siya ning ang Vice Chairman sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan kun PDP Laban nga si Energy Secretary Alfonso Cosi nagpatawag og National Assembly karong May 31. Continue ang Manny Pacquiao ni Senador Manny Pacquiao. Nung siya ako'y acting president, wag ganay ko pahibawa na. Kay ang upirma ko nung niya na kung doon ay mga national canvas, mauman ang chairman o ang presidente. Ang presidente, siya huwag siya paibawaan ini. Nag-violate ko nung kini sa PDP Laban's Constitution o any call for a national council assembly or meeting must be approved by both the chairman and president only. So, hindi ko nung karoon parang political, it has helped our country ravaged by COVID-19 pandemic. Well, si Pacquiao, miwarnigan ko siya nga dili hiluan ang nahuna sa mga party mates as he is reportedly pushing for President Rodrigo Duterte to run for vice president when the national leadership says it is focused on responding to COVID-19 pandemic. By the way, I have mayon nato kon Class A information. Karaog may na yun, ha? Si Senator Manny Pacquiao mo ani Cebu karong Hunyo 4. Ang imbitasyon nung taon Hunyo 2, murag busy siya sa Hunyo 2, murag Hunyo 4 kuno siya adunay lugar. Di pag naman sigurado, pero niingon na siya nga posible kayo nga Hunyo 4 siya manili ni Sugo. What for? So I think you're, ha? Mag-unsa man siya? Well, bisita-bisita sa tinga siyang mga kondere, mga supporters, o mga amigo. Katong imong amigo, kahibaw gito. First-hand information na nakawon. Kaya ang nag-ibitar niya, sa birthday niya, June 2, pero di mo siya makaan ni June 4 kung nang tingali. Kung na, murag na worried si Manny Pacquiao na murag hindi subo ba, imbis mag-iusa, murag nagwatak-watak man hinoon, murag nagtatbang-atbang man hinoon ang mga dumalapig niya, mausa na usap niya yung hiluton. O na-identify na ilan ako kung kinsa na in charge niya Luis Visayas ng Mindanao. Yan yung suod gayo. Yan sa akong sulti, pero muna yung suod gayo. Murag preacher sa ni kanyanto, no, sa born again. Muni iya ang doon kayo mo yung isang-isalikat niya. The national scene yun, ang overall yun niya nga maoy
Muy nagda karon sa iyaha nga kuan ko is remember General Ermita, retired General Ermita? Murag mauna kon. Muna yung magda sa iyaha nga kuan timon. Pero ang Dini Sugbo, doon na siya special friend din eh. Anyway, so that's that. June 4 og May na yun, no? Si Manny Pacquiao na mo ani. Og murag ang istorya nga murag ubiya nagpilipilaban because of these developments. Naturally, if Sara will run, di siya mudagan na itong iyahang party stringahan to yung partido, aray siya diri sa pilipilaban. If the father will run as vice, or si Bongo ba, mugamit pilipilaban, murag doon ako nagtulog ko, pilihan akong pangutanaw sa ba, na ang Nationalista Party na apil, kawawa. Kining tingalig ang akong natanaw because doon naman gusto yung regional party si Manny Pacquiao, katong People's Champ Movement, yan yung partido, but this is only a regional party. You can convert that easily into a national party and muli ang gamito, no? People's Champ Movement. So, mora, ang mga lakaw sa politikan yung panahon na kon, kay after ni Anang iyang paganin Sugbo, he will be very busy practicing already for his fight with Spence on August 21. Kay magsugod na siya o exercise atang sa ganun ni sayang practice para sa iyang fight ni Spence karong Agosto 21. So muni last days niya na doon na siya lugar sa iyang paimuslan na makaistorya siya mga leaders. Para umi na yun, no? Mao na ito na ibawan. Yan, nagisgot na manggagag election sir sa may gibati ni mo ani nga Smartmatic gihapon ang nakadaog sa para eleksyon sunod tuig 1 billion pesos worth. Kanang Smartmatic ra ba katong do sa Amerika naailaingan pero apil mo day kuno gihapon Smartmatic ato. Lain ay lang dito sa tingana to pero apil gihapon ng Smartmatic ato, I don't know. Unsa ba gyud? Ako kalibutan na kanang Smartmatic unsa ba gyud problema? No, pero doon naman yung mga pagduda lang ba? Pero kung ba nang mo gapon nakadaog, so ang COMELEC mo yung nagpadaog na o doon ay tao nga ingon na mo ni pataga. Kuan man kuno sir kanang kuan man kuno open bidding. So this na mo ang konsero nga na nagpulayo og naa man gani. Syempre everything in biddings makaingon yung ka nga na gyud na presumption of regularity. Okay. Go ahead. Basta tarong lang ang eleksyon. Pero naaman siya kaatbang, sir, katong Pivot International Incorporated Power Serve joint venture. But sila gihapon ang nakadaog ang Smartmatic gihapon kay wala kuno naka-meet sa COMELEC requirements to secure the VCM refurbishment deal. Klaro, no? Sila rin kamao. Pagka second bidding matud pa nakahatag kunog lower bid katong dili Smartmatic pero incompatible kuno ang ilang SD cards during the testing mao to nga na post disqualification. Daghan pa baagid to skill ka. Well, naot lang tayo nga tarungon lang, no? Aron dili magkagubot. Kinigong eleksyon kon panglitan gani gagmay ra kay biya anak mo gud mailhan mo kon kuan anak dia mailhin mo og perang mutil dire gamay ba. Pero og panglitan landslide mo di kay gyud na kuan di na gyud mada siguro saong pa ni maniubra dia para landslide lisod na. So, pabut kong taring na paita, no? Naot pa, no? Naot pang natarong nga itong eleksyon with Smartmatic ng yapon. Kunya, kang kuanday kon katong impeachment complaint against Associate Justice Leonen, Marvic Leonen, basura kon, period sa kastanan.
basura diretso, no? Hasta mga house leaders kay mura man kuno hearsay kuno wa man kuno it's not sufficient informed. It is not sufficiently verified. The verification is a travesty because it says my own personal knowledge, and then what is being attached and being cited are newspaper, online reports. Amo nagingon ni Speaker Rocco Rodriguez atol sa mga hearing kay mga newspaper clippings lang sa parang diha kunya ang iya kung isulti personal knowledge, di ko na personal knowledge, hearsay ko na, basura diretso. So, na. 1 year na sad. After, mag-file na sad ka o impeachment proceeding. Isura sa anang, puslan mang mo file gani, sir, di ba dapat tarungo na lang po na, make it tight, ka na bang airtight? There are two kinds of filing an impeachment complaint. One is ang kanang imong ingon nga airtight complaint yun. Ang usa is imong lagluagan aron nga basura yun so that no other else can file an impeachment complaint against the person. Yeah, kay na limits. Kaya may 1 year now after he has been charged or giving ma-impeach. Muna. Nanang natong ba na. Sige. Kining narakon so moment nga ni part sa itong gihisgutan. Ang Department of Justice is still polishing its guidelines paminaw on arresting people who break pandemic safety protocols. These guidelines may soon include fresh orders from President Rodrigo Duterte to arrest barangay chairpersons, ang mga barangay kapitan, for mass gathering Hanok that tanan. happened. Hanok tanan. Gikas ayuda ngadto squad violation hanok tanas barangay. Angered by reports of swimming parties and picnics despite the quarantine, Duterte, in a public address late Wednesday night, directed police to arrest barangay chairpersons where the incidents took place. I'm ordering the police to arrest the barangay captain and bring him to the station. Investigate him for being a derelict of dereliction of duty, having failed to enforce the law. Kini noon murag dereliction ginidili ni mga nato nga murag na nasupak sa local government code. Una kinsam day mo decide na sir, ang police day mo decide kung nibuhat ba, haum ba ang gipang buhat nga measures sa kapitan para sa trabaho nga gi-expect agad-agad ay na. Is that in flagrante delicto caught in the act of dereliction? Tingali kay padako pa ni Richo. Dako pa ni Richo murang ang uban kaingon sa niya murag doon na may pagka-tutorial ng pamagiya. O niya, from the panahon ko, no? Yes, napagamay. Katong matang iskutan na katong mga teenagers, 12 years old to 18 years old. Yeah. Dili ko no i-prioritize for COVID-19 vaccination. Pero mabakunahan na daw. Mabakunahan unta, pero walay supply. Limited ang supply sa ato nga vaccines. So pwede nang bakunahan. So therefore, if there's somebody who's got a job, pwedeng mabakunahan. Kung contact si Health Secretary Francisco Duque III na ganayon that while the vaccination of young people is being studied pa man gini. Vulnerable sectors such as health workers, senior citizens, and persons with comorbidities remain the focus of the government's inoculation efforts. We cannot include them yet in the vaccination drive because our supply of vaccines is limited and they are not included in the high-risk group. Sabutan ito. Kung sa may katarungan, wa tayo bakuna o limited or wa sila ma-appeal sa high-risk group. Muna itong pangutana ko naman, klaruha ko nun ninyo. Kaya umato sila dito sa Amerika, pwede sila bakunahan dito. We need to follow our prioritization
prioritization formula. We cannot deviate because if we expand the coverage to more individuals, we cannot achieve the protection needed by the most vulnerable group. Ato pa, pwede yung ta. Pero di lang tam pataka-expand kaya kurot yung bakuna hinumon nga di nato mag-concentrate ang nagkinahanglan kay ini. Abot na sila consider anang mga minors o pag sila naka-inoculate sa mga sa mga A4 essential workers. Maparehas na sad ni sa imuhang pangutana sir nga bakunahan ang minors nya kahuman di ka pagpagawson. O lagi. Katawanan gid ni. Hay. So ato lang ning paabuton kita tanan, no? Kunya kay ang 400 million na dili ipalit ang bakuna, i-realign itong pananglitan yun, mga abot na itong bakuna ang nagsaad. So you have 400 million to spend for other purposes. Ayun sa tingali, at tarungan lang ang daan ninyo. Kunya kanang kining ni STL Padlakan, 500,000 students enrolled for blended learning in Central Visayas. Ano said Cons? Around 500,000 students in Central Visayas naka-enroll na sa primary and secondary education for school year 2021-2022. Sigurado na yun, Cons. Department of Education 7 Regional Director Luciano Jimenez said DepEd ranked second among the regions in the most number of enrolled students. Kuan man na sir, dili man na in-person classes. Blended learning refers to can be online and modular modules. So, mo nag-consider dili, not necessarily personal. Di ni person to person ang katunga. Nag-enroll lang na for the next school year. Okay. So, taghan ko no kayo. 500,000 na estudyante ni-apply ni blended learning din sa Central Visayas. Yeah, katapusan lang ang Police Regional Office in Central Visayas gamit ng faceless and nameless recruitment system this year. So, aron yung tingaling nung tawagin tayo palakasan ko. Nindot kay paminaw. Ay mo di na mailhan. Aron ko na ma-eradicate ang padrino system or influence peddling in the agency, the new recruitment process was launched by the Philippine National Police yesterday in Camp Crab. Anong nag-ilhon na ni mo niya? Di mo lang istriktuhon. Rato wag, mailhan yun na ni mo. Kuan? Kanang dili na ni mo kuan? Di na ka maka-apply sa gusto. Nabagay di maila o panalitan gyud na gyud ni padrino is kapilan portion ti kanaha kanang tohana mo na kaning code number kani mo ra magyapon sir kana bitaw kung mo work gid na kung ma-perfect gid ang system it would be good kay katupong mga anak sa police di puto kanang lotahog maayo ba di puto kanang tatrabahoon og maayo kay part man na sa ilang kuan di ba? Oo. Pero kaya bang nagpasabot lang ng kunsbang nga, murag hasta ato mga ragkuhan sa pulisan, murag di kasaligan. Kaya bang iniana ba, murag nawa na hinong pagsalit katawahan niya itong mga karagkuhan sa pulisan. Ato lang sana silang kuan sir, ato lang sana silang taga-ag benefit of the doubt. Kay, in fairness, Elizar is new. It is not the former PNP chief, no, nga gisugdan ang iyahang leadership with Manyanita nga remains unresolved even today. So kana ato sa tagag chance basin pa di ay no that's the only thing we can do kay di man sad mahimo atong kuanon but di ginamalakayan nga kuan na gyud ta kanang jaded, is that the right term? Too jaded already because of the happenings. Unya wanam tay oras sir ato sa ning padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Purong mo ang iwag sa dalang ko. Ang kasaysayan sa Simbahang Katoliko na puno sa daghang sugilanon sa kinabuhi sa mga santos nga giisip ng mga martir.
Sila gyatagan og dakong pasidungog tungod sa ilang pagtahan silang kinabuhi alang sa ilang nahuptan nga pagtuo. Ang usa ka binuhat nga andam mohatag sa kinabuhi tungod sa iyang pagtuo giisip nga usa ka martir. Si San Esteban mo ang giisip nga unang Christian martir. Sa mga buhat 7:59 ngadto sa 60 atong nabasa ang iyang sugilanon. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo. Nga nagingon, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Unya miluhod siya o misinggit pagpusog. Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Tapos niya gisulti nini, namatay siya. Usa ka balaanon nga buhat kung imong gidawat ang kamatayon nga dunay makatarunganon nga bugti. Apan mas labing balaan ang kamatayon ni Jesus dinha sa cross alang sa kaluwasan natong tanan. Ug nahitabo kini gumikan sa dakong gugma samahan sa katawan. Kay sa Juan 3:16 nagingon man, kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod ini ihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Kay nga atong pagtuo kang Hesus makahatag man kanato og kinabuhing dayon. Nahan dili angay kahadlukan ang kamatayon dinhi sa kalibutan. Maigsoon mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, pagkabalaanon sa imong nahimo alang kanamo. Bisan sa among pagkamakasasala, giluwas mo kami. Way laing makahimo nini maong dalaygon nga buhat, gawas kanimo lamang. Busa, Ginoong Hesus, kami magpasalamaton kayo kanimo, kay ang imong kamatayon mo'y naghatag kanamong kagawasan. Amen. Samahan-samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COI ug sa Philippine Airlines. Thank you very much Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua, thank you and good morning ninyo diha. Sir Dennis Tabar, salamat. Itong mga kaubanan sa TOC. Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug dito sa studio, si Ferdy. At ang itong mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, humaninit Santos Camisa nga manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon atong mga balita sa Sayri 47, unya kay Bernes Manron ugma Faith in Action. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Osmani de los Santos Rabacal. Hello sa buong may buntag Pinoy. God bless. Anton sa Lunes pohon. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,